Gaya ng nabanggit, tayo po ay magpapatuloy sa pangalawang pagkakataon at katunayan ay sa huling pagkakataon ng ating pag-aaral patungkol sa ating pananalapi at ito ay kung papaano tayo magiging inuutusan ng banal na kasulatan na maging matapat bilang mga lingkod niya at kahit pa sa larangan ng pananalapi. At kung maalala nyo lamang last time, ang ating isang tinunghayan lamang ay yung tinawag natin na the ground, and that is the biblical warrant for stewardship. Ngayon ay dalawang bagay ang ating tutunghayan, pero gusto kong tiyakin na ito'y maikli lamang sapagkat medyo in passing lang ang ating gagawin. So yung pangalawa dito ay itong tinawag naman natin na the goal, and that is stewardship for kingdom advancement. At patungkol dito, simple lang yung pinaka-outline natin dito. At yung pinaka-team nito, or nabanggit ko last time, yung pinaka-thesis na pwede nating makita dito is that financial stewardship is the means by which God's kingdom work is resourced and extended. Ay, di ba? Tama naman yan para matustusan, para mapalawig, mapalawak ang ebanghelyo, ang kaharian ng Panginoong Hesukristo ay sa pamamagitan ng ating din namang mga pananalapi. Lalo na sa pagiging matapat natin sa ating pananalapi. Kaya dapat ganun yung ating kaisipan. Hindi natin pwedeng isantabi yung ating kaperahan. Parang medyo negatibo ito sa iba. Pag pera na ay medyo hindi na maganda na sa pandinig, lalo na sa simbahan, sa iglesia. Pero hindi natin maiyalis yung katotohanan na pag usapin ng ebanghelyo ay kalakip din ang ating mga pananalapi. At meron tayong ilang mga susing talata dyan. Titingnan natin yung iba dyan. So, yung pinakasimpleng outline dito, unang-una is the kingdom priority. Mahalagang makita natin sa anumang larangan at kahit sa usapin ng pananalapi ay pangunahin. Nangunguna pa rin ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, and we're very familiar sa Sermon on the Mount in Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness." So pinapakita diyan yung pagiging una. Tayo bilang mga mananampalataya ay nadoon na sa kingdom of God. Tayo ay kumikilala sa katuwiran ni Kristo bilang natatanging paraan ng kaligtasan. Hindi naman natatapos doon. At kahit nandoon na tayo sa kaharian ng Panginoong Hesukristo, living in the righteousness of Christ, pero kahit sa ating pananalapi ay pangunahin pa rin ang kanyang kaharian. So, regarding this, stewardship is not merely management. It's mission. Kasi pag pananalapi, di ba, minamanage natin yan sa iba't ibang paraan, sa ating household, sa church. Pero mas makakita sana natin ng mas may malalim pa na ito'y usaping misyon, lalo na sa loob ng iglesia. So, ito, medyo warning sa atin to. Totoo kasi itong nangyayari sa atin. We invest in what we value most. Di ba? Sa ating mga buhay, sa ating mga individual na mga buhay, kahit pa ng mga mananampalataya, minsan ay kung ano yung pinapahalaga natin sa ating buhay, ay doon tayo naglalaga, doon tayo nag-i-invest. Pero alam natin na yung kayamanan ay sumusunod lamang yan sa ating puso. At malinaw pa rin sa sinabi ng Panginoon before Matthew 6:33, binanggit niyan earlier verses in Matthew 6:21, sinabi ng Panginoon, "For where your treasure is, there your heart will be also." Kaya
mapapansin niyo napakapanganib na tayo ay masyadong maglagak, ubusin natin yung ating lakas para sa kayamanan, ay susunod lang yung ating puso diyan, mga kapatid. Kaya napakagandang paalala ito sa atin. So that's the first, and that is the kingdom priority. But secondly, gusto nating makita yung pattern sa unang iglesia noon at makikita natin na yung mga mananampalataya noon ay kaya sa unang mga mananampalataya noon ay sumulong yung ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay, lalo na sa panahon nila noon na may krisis. At ito yung sinabi in Acts 2:44 to 47, and all who believe, alam natin sila yung nagsisi, sila yung mga nanampalataya sa ebanghelyo through the preaching of Apostle Peter, and all who believe were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Hindi naman tayo parang komunista na para bagang dapat lahat tayo ay pantay-pantay, everything kumbaga dapat common. Hindi na natin pinapractice yan, pero sa unang mga mananampalataya, lalo na sa kanilang kalalagayan noon, napakahalaga yung naging mga espiritu nila na hindi nila tinuring yung kanilang mga ari-arian na sarili nila, kanila lamang, kundi ito ay kanilang ibinahagi para sa pangailangan ng mga mananampalataya noon. Hindi na natin babasahin ng pagpapatuloy niyan in chapter 4 verses 32 to 35. Pero yan yung ginawa ng mga unang mga mananampalataya noon. So giving was both practical and doxological. So yan ang isang bagay na mahalagang makita natin dito. Napaka-practical kasi ng pagbibigay, pero at the same time ito ay pagsamba rin. At kung ganon, sinabi dyan, it testified to the gospel power. Diba? Sabi dyan in verse 47, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. So, naging maganda silang patutuo sa labas, sa mga tagalabas, sa hindi mga mananampalataya. Through that, ay ang Panginoon ay nagdadagdag siya, sabi doon, bawat araw nga. But of course, hindi naman yan lagi nating aasahan sa panahon natin ngayon. Pero gusto lang nating makita yung prinsipyo na ganon yung kapangyarihan kapag nakikita sa atin yung magandang patutuo kahit pa sa usapin ng pananalapi. Thirdly, we just want to see the example of Christ na banggit na natin last time yan. Pero in 2 Corinthians chapter 8 verse 9, gaya nabanggit ko na ang mga itong Church of Corinth ay medyo may problema sa kanilang pagkakaloob. At isang bahagi dito ay ito nga, yung to challenge them. Sinabi ni Paul in 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor. Siguro di naman ganun kaliteral, but gaya ng mensahe kanina, alam naman natin, He emptied Himself, kumbaga from the very glorious state or status doon sa kanyang ama, ay siya'y dumako sa lupa para sa kaligtasan natin. So pinapakita yung kababaan ng Panginoong Jesucristo so that you by His poverty might become rich. And that's our experience, mga kapatid. So Christ's self-giving defines Christian generosity. Diba nabanggit ko last time na yung naging paglilingkod ni Jesucristo, dapat ay doon tayo tumitingin. Walang anumang paglilingkod tayo na hindi tumitingin sa Panginoong Jesucristo. So it's sacrificial, not
transactional. 'Di ba, gano'n naman ang naging paglilingkod ng Panginoong Hesukristo. Sa pagbibigay niya ng kanyang buhay ay talagang walang pag-aatubili, inihula na sa lumang tipan na buong kusa niya na ibinigay ang kanyang sarili para sa layunin ng Diyos, ng kanyang Ama. So walang transaction. Ay tayo 'di ba pagdating sa kaperahan ay talagang mag-transact muna tayo. So at tayo ay paano tayo wala naman sigurong masama sa isang banda yung bahaging yon, pero kung minsan nga ay siguro dala ng parang hirapan natin na magkaloob or yung bigat ng kalooban natin ay masyado tayong nauuwi sa mga transaksyon. So fourthly, the reward of faithful stewardship. In the Philippian church, makikita natin na yung kanila daw offering, 'di ba, nababanggit sa ating series na ang Church of Philippi ay partner sa gospel ng Apostol Pablo at yung support nila sa kanya ay doon inilarawan na fragrant siya, yung kanilang naging pagkakaloob. In Philippians 4:18, sabi ni Paul, I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. So mapapansin nyo yung klase ng handog na pinagkaloob ng Church of Philippi to the Apostle Paul. So mayroon palang ganon klase. Kaya kung titingnan natin itong talatang ito ay talagang mahahamon tayo anong klaseng kaloob ang ating ipinagkakaloob. Of course, hindi directly sa pastor, sa elder, sa church. Through that, yung church ay alam naman natin ay doon makapagsusupport sa mga lingkod. So God supplies not just needs but opportunities for eternal fruit. Dapat mas ganun yung pagtingin natin. Totoo naman na ang Panginoon ay actually diyan sa passage na yan ay talagang ang Panginoon napakasagana na ibibigay pagkakaloob ang mga pangangailangan ng mga mananampalataya at totoo yan sa atin. Pero alam natin na mas may higit doon, kundi sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga mananampalataya ay mas may eternal na kahulugan yon. At malinaw naman yan sa following, the next verse, Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours. Ayun yung sinabi ko na ang Panginoon naman ang magkakaloob noon. Ano mang pangangailangan natin at sigurado ako na ganito yung karanasan natin bilang mga mananampalataya. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon sa ating mga pangangailangan. At sinabi diyan, according to His riches in glory, ayon sa mga kayamanan ng kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Grabe yung pribilehyo natin mga kapatid, and gaya na nabanggit ko kanina, ay mas meron yung malalim, mas mga tagalan na bunga. At alam natin na tayo ay haharap sa Panginoon at magsusulit at maging ang ating naging paglilingkod ngayon ay pagsusulit natin sa Panginoon. Sa 1 John chapter 2 verse 28, lahat haharap kasi sa Panginoon, pero meron daw doon na parang mapapahiya. Hindi sila ligtas, pero siyempre haharap ka sa Diyos ay minsan pala parang nakakahiya kasi nga magsusulit ay ano nga yung ating ginawang paglilingkod sa Kanya. At sa tingin ko, yung isang talatang yan, Philippians 4:19 ay yun yung isang ipinapakita po. The next one and the last is tinawag lang nating the goods. Kumbaga pumapatungkol sa ating talagang mga kaperahan
At tuon natin dito ay yung tamang paggamit at pagdi-dispense ng ating salapi. Yung theme na gusto lang nating makita diyan is that God calls His people to use resources wisely, justly, and compassionately. And meron tayong ilang mga susing talata diyan. Tingnan natin mamaya siguro yung ilan diyan. So una is that the principle of first fruits. Nagagamit natin 'to minsan sa offering, pero napakagandang talata nito in terms of giving sa ating Panginoon. So pinapakita diyan yung pagbibigay mo ng pagpaparangal mo sa Panginoon, at anuman yung meron tayo. So dapat first and best. And Proverbs 3 verse 9 sinabi diyan, "Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce." So gusto nating makita diyan is that generosity is not leftover virtue. It's a first order act of worship. 'Di ba? Pwede kasing mangyari na yun na lang tira-tira ang ating naibibigay sa Panginoon, nahuhuli. Eh sinabi diyan first fruits. Of course, di naman natin ginagawa yan ngayon, yung ginagawa sa Old Testament. Talagang unang bunga yon ng kanilang mga crops. Pero may prinsipyo doon. Pero yun nga, ang nangyayari sa atin ay talagang nagiging tira-tira na lang. At nangyayari yan, mga kapatid, kahit sa sino man sa atin. At kung ano na lang yung matira, yun na lang ang para sa Panginoon. Pero again, giving is not just practical, it's doxological. Ito ay isang paraan or form ng worship. Kaya sa pamamagitan nga ng kahit ng pagkakaloob ay nakikita kung anong klaseng puso, anong klaseng pagsamba meron tayo sa ating Diyos. So medyo mahirap, very challenging, but that is the truth. Secondly, so ang bilis lang, the danger of greed and materialism. Nabanggit ko na last time yung isang case kasi ang dami naman sa scripture, both Old and New Testaments, yung usapin ng pagiging yung kasakiman. Pero itong isang parable na to ay maganda na panariwaan natin. In Luke 12:13-21, ang pinaka-konteksto kasi niyan ay merong isang lalaki na tinawag ang pansin ng Panginoon at gustong paghatiin ng kanyang mga ari-arian, silang magkapatid. So nandun na yung kasakiman at binigay ng Panginoon ang talinghagang ito. Someone in the crowd said to him, yun na nga, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." But he said to him, "Man, who made me a judge or arbitrator over you?" And he said to them, "Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions." And he told them a parable, saying, "The land of a rich man produced plentifully, and he thought to himself, what shall I do? For I have nowhere to store my crops." And he said, "I will do this, I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry." But God said to him, "Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God." So makikita natin yung panganib ng kasakiman sa puso ng tao at maganda rin na manalamin tayo sa isang lalaking ito na ganito ang kanyang nasa isip o nasa puso. So storing up for self is spiritual blindness. Especially sa mga mananampalataya ay mahalagang makita natin ito kapag ito na lamang ang laman ng ating puso, iniisip,
marahil hindi tayo pinapatulog, kabulagan na ito spiritually. And the lie of self-sufficiency, ito yon, money promises security. But the truth is, only God provides it. So sana ay wag nating makita na dahil marami tayong salapi, okay na tayo. Marami na tayong nailagak sa ating mga kanya-kanyang bangko, kung isa man yan, 2, 3, at okay na tayo. It's like yung sa parable na pwede na tayong mag-relax, so ano na lang tayo, happy-happy. Pero hindi gano'n ang seguridad. Talagang ang seguridad natin sa buhay na ito, sa mundong ito ay walang iba kundi sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Malinaw din yan sa, di ba, sa Matthew 6, do not lay treasure on earth, kundi sa heaven daw. So the principle there, makikita natin ay talagang pwedeng mawala. Kasi daw may bukbok, kalawang. So pero yung pinapakita doon yung kahigtan niya, at lalo na sa ating mga kaluluwa, magandang hamon din ito. May hamon din ito sa mga hindi mga mananampalataya na huwag mo dito ilagay ang iyong seguridad, lalo na sa iyong kaluluwa. Mapapahama ka sa ganyang kaisipan, kundi maging yung iyong security sa iyong kaluluwa ay sa Panginoon mo ilagak. Thirdly, the pattern of contentment. Malinaw naman yan sa sinabi rin ni Pablo in 1 Timothy 6, verses 6 to 8, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world, but if we have food and clothing, with this we will be content. Familiar tayo dyan kasi na mayroong mga false teachers dyan na ang paraan ng kanilang kabanalan ay para sa pakinabang. Pero yan yung tunay daw na kabanalan ay yung may kakontentuhan at yun yung malaking pakinabang. So, learn to live below means to live beyond self. Di ba gano'n naman talaga? Yung parang matuto ka na mamuhay ng may kababaan o yung sa mababang kalalagayan ng tao ay ano yon, ibig sabihin nun ay parang namumuhay ka ng higit doon sa iyong sarili. At napakagandang ang halimbawa muli ang pinakita ng Panginoong Hesukristo. Sa kabila na siya nagpakababa, ay di ba doon siya itinaas ng Panginoon based in Hebrews chapter 12. So, ganun din yung prinsipyo na dapat ay matutunan ng mga mananampalataya, kaysa naman doon sa parang tayo ay ang hinahangad natin ay talagang mamuhay ng higit sa nararapat para sa atin. Again, ang emphasis ko ay para sa mga mananampalataya. And fourthly and lastly, the practice of generous giving. Last time ay nabanggit ko yung patungkol sa rich. Yun din yung ating tithes and yung binasa sa ating tithes and offering. But for the last time, gusto lang nating makita yung kahalagahan ng talagang pagiging generous sa pagbibigay. Again, hindi ito para patungkol lamang sa mga mayayaman. Nabanggit ko na kahit tayo na pinagkalooban or hindi higit na sagana, ay meron tungkulin na magbahagi. But to refresh, again, in 1 Timothy 6:17-19, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. They are to do good, to be rich in good works, to be generous. Ayun, that's the principle. To be generous and ready to share. Naalala ko lamang yung ibig sabihin to ng
kapag share doon ay hindi lamang parang giving, kundi more than giving. Thus, the storing up. So makakita, mga sulat ni Pablo, makakita natin din yung kahigtan ng yung spiritual side dito. Thus, storing up treasure for themselves as a good foundation for the future. So talagang laging doon dinadala ang ating kaisipan sa paparating, doon sa glory with Christ, so that they may take hold of that which is truly life. Parang isipin natin, ano ba yung buhay nga natin? Pero sinabi doon, which is truly life. Ito talaga yung tunay na buhay. At dapat ganun nga yung kaisipan ng mga mananampalataya na ang buhay natin ay talaga namang hindi lamang natatapos dito, kundi mayroong higit. Kaya dapat yung aplikasyon nun kahit sa ating mga salapi ay hindi doon nakalagak ang ating puso, hindi doon nauubos ang ating lakas. Di ba kahit nga sa pagtatrabaho, workaholism is actually a sin. So, pero may mga ganung tao na wala nang ginawa kundi ang to accumulate more and more na mga salapi. So by way of conclusion and challenge, be an instrument for the furtherance of the gospel, for the furtherance of the kingdom of the Lord Jesus Christ. And again, my emphasis is through our money, sapagkat again, ito in preparation lamang sa ating mga pagpupulong na may kinalaman sa pananalapi ng iglesia para tayo ay makausad, mapalawig pa ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng ating instrumentality natin. Tayo ay kasangkapan ng Panginoon, commanded na sabi doon, na i-share yung gospel through all nations. And ito naman ang sinabi sa ating church covenant, sa isang bahagi nito, to contribute cheerfully and regularly. That's why every Sunday meron tayong ginagawang tithes and offering, or part ng worship is giving to the support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor, and the spread of the gospel through all nations. So, medyo challenging, simple but challenging, but that's the challenge sa atin bilang isang iglesia. So, mayroon tayong maraming oras for question and discussion. Isa sa mga natanggap natin feedback sa Sunday School ay more time daw for discussion. So, ito na yon. Mas nanais natin na of course, hindi naman parang to minimize o parang wala nang laman yung ating mga pagtalakay sa Sunday School at may mga time na talagang lumalampas tayo sa oras, more than 30 minutes. So, but hinahangad din natin kasi may mga wisdom din sa mga tanong at mga thoughts that you can share. So, any question? Any thought you want to share about money? So, Ate Jean. Joseph, si Ate Jean. Hello. Yeah, okay na. Thank you, Ian. Thank you, Pastor, for the napakaganda ng lesson, refreshing. It makes, in my case, isip ko, okay, yun yung nga yung structure ng ating giving and worshiping the Lord. Mine is, may isa lang akong question, but I missed yung slide number 3. Sorry.
point number 3 of the goal. Gusto kong kunan ng photo. Kasi na-miss ko yun. But my question is there as well. The Na-miss kong kunan. Pwede po example of Christ. paano po? Pwedeng The example of because Christ. I take notes. Hindi ko to nakuhanan. Number 3. Yan. Oo. Kuhanan ko lang po sandali. Yeah. Ano pong, naintindihan ko yung initial explanation nyo ng transactional, pero pwede bang medyo mag-elaborate some more on what does this mean practically? Thank you. Yeah, gaya po ng nabanggit ko lang kanina, Ate Jane, kasi yun nga yung sinabing sacrificial, very good example nga ay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, pagbibigay niya ng kanyang sarili, at yun nga yung sinabi ni Paul, na ang Panginoong Jesus ay parang not literally ay naging poor para maging mayaman yung mga mananampalataya, itong mga tiga Corinto, at gayon din sa atin. Ang ibig ko lang sabihin diyan ay parang medyo mahirap yung nagiging pagbibigay natin, kasi kumbaga parang masyadong transactional na nabanggit ko rin kanina na hindi masama yon, pero hindi freely. Kumbaga talagang may kabigatan sa ating puso, in contrast sa talagang sacrificial. Kaya nga sinasabi ko na ang lahat ng ating paglilingkod ay lagi dapat tumitingin, always pointing to what Christ did, yung kanyang mission or paglilingkod na tinanggap niya sa kanyang Ama. So parang ganun lang siya kasimple, Ate Jean. Hindi siya masama na magkaroon ng, at wisdom naman yon. Diba, nabanggit ko last time, kahit nga yung sa mga mayayaman, hindi basta ka lustay, kasi ikaw man mananagot sa Panginoon. So pero dapat nga ay hindi parang napakabigat sa ating puso yung pagkakaloob. Yun lang naman po yun. Yeah. Before Pastor June, follow up lang si Ate Jean. Gusto ko lang maintindihan yung meaning ng transactional. I'm in the university. Yeah. At iba yung meaning namin ng transactional education. So, ang iniisip ko dito, ibig ba sabihin, when you are generous, you should be cheerful all the time, kasi hindi na ito ay pinadaan channels only. Yeah. Napakaganda na gamitin ka ng Panginoon bilang isang channel. Blessing in itself to be a channel, and even if I know na I'm not worthy to be a channel of any of God's blessing. Yeah. Pero iniisip ko na when we are generous, there's always this joy. We are cheerful as we share. Yeah. So iniisip ko yung ano ang difference noon. Is it a continuum yung sinasabi dito ng generosity na cheerful, well, you are cheerful, but there may be occasions na kahit you don't have enough in the funds, for instance, kailangan mong i-sacrifice yun because someone else has a need for support, for instance. So, yun ba? Pero ang transactional, kung ano lang yung meron ako, yun lang ang bibigay ko. Yun ba ang difference, na parang gusto ko siyang maintindihan yung phrase na it's sacrificial na transactional. Yeah, sa tingin ko naman po, pero Pastor June. Siguro when we speak of transactional, meron ganung attitude yung iba na nakikipagnegosyo ka sa Panginoon. I give this because you expect something in return. Okay. Our giving should not be in that way, because tulad ng emphasis natin, we are instruments. Yeah. Tayo'y daluyan ng pagpapala ng Panginoon. We give out of, tama yung sinabi ni Sister Jean, with that joy, at times sacrificially, because we know the need of others and the need for the work of the gospel. Yeah. But we should not have that business-like attitude of transacting with God because we want something in return to profit us. Yeah. But we give
because we know the needs of the mission field and the work of the gospel, Yeah. and it should take away that attitude that is secular, worldly, but rather it should be spiritual and biblical and godly. Okay, thank you, Pastor John. Yun nga po, Ate Gina, yung nabanggit nyo na rin, like yung pagiging generous and cheerful sa Panginoon. Kaya not transactional, lalo pa, yun yung sinasabi ni Pastor John na parang may pagka worldly yung dating, nakikipag-ano ka, transa ka sa Panginoon. Lord, kung ako'y magbibigay ay dapat naman. Parang ganon. Ganon-ganon na lang ba yun? May mga ganong kaisipan. So, hindi dapat gano'n. Yun yung parang transactional. So, thank you, Pastor Jude. Sister Pam. Naalala ko lang po yung parang yung byuda na babae na nagbigay. Parang yun na lang yung huli niyang pera pero ibinigay pa rin niya. So, naiisip ko po na hindi naman yung sa laki ng ibibigay din, kundi obedient siya eh. Parang, at saka nagtiwala ka na rin sa Panginoon na siya ang mag-susupply sa'yo. And yun nga, mahalaga din na naiisip din natin na wala naman tayo talagang pag-aari. Ito ay lahat sa Kanya naman. So parang pinadaan lang sa atin. So yun po, parang lalo na kung tama yung sinabi ni Ate Jean, hindi naman laging maluwag, masikip din pag minsan. Pero yun nga po, at least yung ating pera, mayroon siyang parang eternal purpose. Ganun po. Yeah. Thank you, Sister Pam. Doon sa pagbibigay, talagang totoo na hindi sa laki. Paano kung makakapagbigay ng malaki kung ito ka lang? Ang ibig sabihin, ito yung katatayan mo sa buhay. Kaya nga, di ba, sinabi, yung rich, ganon, yung sinabi. So, paano kung hindi ka rich? Ang lagi ko naalala sinasabi ni Pastor patungkol dito, natutunan ko dito sa church na to, yung pagbibigay pala natin ay proportion. Ang ibig sabihin nun ay kung ano yung iyong tinatangkilik. Like yung ginamit mong example na yung widow ay the widow's mite, ay yun lang ang kaya niya eh. Pero bakit higit daw yon sa binigay ng mga mayayaman? Malaki siya, halaga, pero bakit higit? Kasi ay ang binigay ng widow ay higit sa kanya eh. Isipin mo, yun na lang yung kahuli-hulihan niyang salapi o kusing na nasa bulsa niya, ibinigay pa niya. Wow. So, thank you, Sister Pam, and Manong Joe, again, welcome po. Hello. I-share ko lang ito na you may agree or not. Kasi parang parang maliit lang yung inisip natin na finances, pera. How about yung effort, yung time natin sa church? Diba kasama yun? Everything comes from the Lord. Kasi pati yung time, effort, of course money, ay kasama yun sa stewardship. Kaya inisip ko lang na hindi lang pera ang inisip dapat dito. Kasi iba-iba ang gift natin eh. Meron talagang tao na malakas kumita. Meron naman talagang tao na karpintero, yung iba ganito. Tignan lang natin ang sweldo ngayon lang, 500 pesos. Ibibigay mo sa church yun. Ngayon, ibig sabihin, hindi ka man makapagbigay ng pera, maybe 10% or 20%. Pero you can stay in the church and do some carpentry work. Di ba? Kasama rin yun sa stewardship. Kasi sa totoo lang, we cannot all be pastors. We cannot all be elders. Di ba? Kanya-kanya tayo ng gift. Kaya gusto ko lang ipunto na sana ay hindi tayo mag-focus lang sa pera. Opo. Sa pera. Although kanyan importante yan. That is very important. Naalala ko nga si Pastor if we talk about money, talagang siya ay na-overwhelm. I don't like to be a partaker of this. Kasi talagang mahirap kung pera. But if we money to including time and effort, ay siguro ay mababalance natin yung
yung idea. Ngayon, share ko lang yung sinasabi niyong you may agree or not. Open your Bibles to Matthew 10:40. Matthew 10. Matthew 10. Ito yung part of the mount. It says, "He that receiveth you," ito ay King James Version. He that, galing akong England, kaya still, I believe in King James Version. "He that receives you, receiveth me. And he that receiveth me, received him that sent me. He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. And he that received a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water, only in the name of disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward." Kaya talagang nakaka-encourage to na mag-work talaga tayo sa church. Kasi kung yung pastor ay he's preaching and you are yung gumagawa ng the other things, you also get the reward of the pastor. Diba? So that's very encouraging. That's very encouraging. Yeah. Thank you. Thank you po. Manong Jo. Totoo po yun. Actually, last week, second part na to, actually last time na turo tayo dito. Pwede nga 3, pero ayoko naman kuhanin muli yung slot ni Deacon Ian na sa yung schedule next week. Ang binanggit natin last week, stewardship begins with acknowledging God as the owner of life, time, sama yun, time, resources, and gifts. At binigyan ko rin naman ng konting diin yun. Yung time, especially resources, kung ano man yun, gifts, binigyan ko din ng pansin. At bilang pinagkalooban ng kung ano mang kaloob yun, ay utos ay gamitin daw. Kaya lang, in preparation or in support, kasi parang natatang ko nga yung tradisyon dito sa church na at least kung hindi man sa preaching, sa Sunday school, o both, ay inilalaan yung 2 linggo, 3 linggo in preparation sa annual planning or budgeting. Kaya parang ang medyo emphasis lang natin niya ay sa money. At yun nga yung aking simpleng pinaliwanag last week, especially sa aming mga bisita, na ang iglesyang to ay hindi nagdidiin. Hindi ito yung emphasis ng church na to. And I'm very happy nung marinig ko yon kay Pastor Noel. Sapagkat galing ako sa ang emphasis ay money. Almost every Sunday, every preaching is about money. Giving, para malaki yung income. So, ituturo pa. So, pag malaki yung income ng church, so mga pastor, kasama kayo doon. Lalaki ang inyong sweldo. That's very, kumbaga parang, but salamat sa pagpapalaya ng Panginoon sa totoo. Thank you. Thank you po, Manong Jo. Any question, any thought? So, 2 linggo lang tayo mag-aaral dito. Ate Vic, na siyang nag-iingat ng ating mga pananalapi, ay ating pakinggan. Tanong po siguro, Pastor. Nabanggitin nyo na yung transactional kanina. Naisip ko lang po, paano ko ang pagbibigay ay halimbawa out of obligation? There are times na, alam mo, 10% or even more of that. Pero wala yung, di ba sabi niya, there should be cheerfulness in giving. But of course, we cannot deny the fact that sometimes we just do things, automatically. Can you still consider that as transactional? Yung automatic lang kasi yun eh. Mm-hmm. Yun nga po, kaya nga it's not not just parang duty. Dapat more than that. Dapat ay more of love sa Panginoon, especially tumanggap tayo ng hindi nga natin sukat, malirip na biyaya na tinanggap natin. And again, that is our salvation. Kasi hindi naman tayo karapat-dapat dun eh. But sinabi,
he who did not spare his own son, but gave him up for us all. Although ang emphasis doon ay how will he not also with him graciously give us all things, pero Romans 8:32, pero yun yung grabing ginawa ng Panginoon sa atin ng Diyos, ng kanyang anak, hindi raw niya in-spare, gave him up for us all. So, kaya dapat nga po ay, yun nga, gaya ng sinabi ni Pastor June, na wag naman yung para tayo nakikipag-negosasyon masyado sa Panginoon. Na pagdating na sa pagbibigay ay talagang masyado tayong madetalye. O mukhang lumampas yata ako sa 10%. Pero kung pag-aaralan natin yung 2 Corinthians 8, at kaya nga naging debate pa sa iba yan Hindi naniniwala sa tithes, dapat Christian giving lang. Pero maganda yung naging pagtuturo ni Pastor Noel na kung iisipin mo yung Christian giving, nalalampasan nga yung tithes. So, sabi ni Pastor, anong issue doon? At I agree with Pastor Noel sa bagay na totoo nga naman, kasi kung magpo-focus ka lang sa tithes, ay ganyan lang. Pero pag nakita mo yung tinatawag na Christian giving, na kung saan yun ang parang pagdidiin, walang tithes, Christian giving na lang. It's very clear in 2 Corinthians 8. Talagang malalampasan mo rin ang ikapu mo, 10% mo. So what's the point? So anong problema mo sa pagbibigay mo? So thank you po, Ate Vic. Sana po ay Brother Paul. Pastor, merong mga Kristiyano na naniniwala na yung tithing daw is an Old Testament practice at hindi daw kasama sa New Testament. And another question is yung kahit daw sa Reformed churches, ang interpretation sa regulative principle is that tithing wasn't specifically commanded, therefore should not be part of worship. You adopt worship, if you really practice tithing, it should not be part of the worship. Ayun nga po, Brother Paul, kaya nabanggit ko, meron niyang ganung parang view or parang argument doon sa bagay na yon. Pero sinasabi ko lang yung parang naging pagtuturo ni Pastor Noel na bakit magiging problema mo yon kung ang emphasis mo ay Christian giving na hindi mo na pinaniniwalaan yung tithing dahil hindi na nga parang binanggit, baga Old Testament practice. So nasusupersede naman yung Christian giving, yung tithing. So ang point ay, anong problema mo doon? Anong issue mo doon? So kaya dapat parang gusto lang pakita doon ay wag kang masyadong matapos doon o mahulog doon na hindi ako naniniwala sa tithes. Kasi talagang mahihigtan yun ng iyong tinatawag na Christian giving. Follow po. Follow po ba, Brother Paul? Yun po yung sa pangalawang tanong, hindi daw kasama sa worship service yung tithing. Ano pong sagot natin doon? Ano daw, labas daw yung tithing sa Hindi kasama. worship? Oo. Ah, Ano daw yung hindi ko Iba gano'n Reformed churches? hindi- Actually, yung isang napunta namin, pinisita namin sa Rivera. Ganun yun. Hindi yun kasama sa liturgical service. Thank you, Brother Paul. Hindi ko po siya ganong na-encounter, pero hindi po ako naniniwala doon. Kasi nga, kahit nga ang pagkakaloob ay worship siya, so wala akong makita na problema o masama na ito ay maging bahagi ng pagsamba at napakaraming bahagi sa banal na kasulatan, gaya ng pinaka-team natin sa The Goal, ay para matustusan at mapalawig ang kaharian ng Panginoong Jesucristo ay through our giving. So imagine kung walang giving sa church at sa paanong parang tayo magbibigay, di ba ginagawa natin to through our tithes and offering as part of worship, yung actually regulative principle of worship. So papaano po? So isipin natin yung ganung mga bagay, kaya hindi magpapatuloy. Ako maniwala kayo na hindi tayo makapagpapatuloy, hindi tayo susulong. Hanggang dito lang tayo, ang ebanghelyo hindi susulong kung hindi tayo
magkakaloob sa gawain ng Panginoon. So that's a very simple principle na pwede nating makita doon. Any thought, any question? Thank you po, Brother Paul. Ate Jean, bago si Manong Jo. Sa question ni Brother Paul, baka ang question is on the manner of giving to the Lord. Kasi may mga Reformed churches even, ang what you're offering is not part of, yung katulad nung ginagawa natin dito, pupunta sa unahan and then ipapaikot. Yung ibang Reformed churches na attendan ko Ganon. around the world, sorry, several countries. Yeah. Doon lang sila sa sa likod. May naglalagay lang ng envelope ni huhulog doon. So hindi, kung tama ba yung understanding ko ng question ni Brother Paul, so hindi siya na talagang part ng liturgical, what we do ritually, I mean without questioning on the motive, hindi siya nagiging part. Baka yun yung tanong niya. And now, digital na rin yung I mean in my case, sinisend ko lang kay Sister Vic. Hindi na ako bibigay, I mean wala nang laman ang pitaka ko. Digital na transfer. So baka yun, it's a form ng pagsamba. Yun ba ay parte pa ng pagsamba, yung physical na pera na pag-offer. Baka tama ba yan, Brother Paul? Yeah, thank you, Ate Jane. That's actually my understanding din sa tanong ni Brother Paul, na sabi ko nga, wala akong makitang mali o problema na ito ay maging bahagi ng pagsamba. But yung practice, lalo ngayon, ay walang problema doon. Yeah, like yung ginagawa natin, hindi at physical, but hindi naman lahat gano'n. Ibig sabihin, mga ways lang yun or means na pwede nating gawin at wala akong makitang problema doon. Meron kasi talaga na walang naman ng gig, yung walang bank account or etc. So ito ay to accommodate yung lahat yung means, and wala akong makitang problema sa means, at let's thank the Lord for the technology, etc. Before Pastor John, nagtaas sige po, nagpaparaya sa pastor. So, Pastor John. Siguro sa 1 Corinthians 16, verses 1 and 2, regarding the collection of the saints, ito yung pag-encourage ni Paul for the collection. And sinabi dito, now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, this was meant to help the Jerusalem church. Sabi niya, on the first day of the week, and when we say first day of the week, this is the context of worship. Each of you is to put something aside and store it up, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. So it may be assumed that the collection was made and presented as part of the worship, which was meant to support, to place their support for the work, for the help of the Jerusalem church at that time. Yes, tama po yun. It's very clear yung context nun ay worship. So kahit sa New Testament, makikita niyo may pattern doon on the first day of the week. So na doon may church si Paul, ganito yung gawin. So talagang makita natin, even yung New Testament ay may part siya ng worship, yung giving. Or yung ating ginagawang tithes and offering. Manong Jo? I-share ko lang yung sabi ni Dwight Moody na earn as much as you can, save as much as you can, and give as much as you can. So, ito namang point na si-share kong isa, you may agree or not, na yung tithes is, na-discuss ito actually nung 2 years ago. Nandito ako noon. Pero i-add ko na sa ibang country kasi kagaya ng England, they don't use the word tithes anymore.
they just use the word offering kasi they believe na tithes is what they call it, is the type. The type. And the New Testament, we are living in the New Testament, so we call it anti-type. So that's the belief, yeah? So they don't use the tithes. Kasi pag tithes talaga, kasi yun nga, you serve sabi ko nga kanina na it's not only money. We serve also the church in terms of, working in the church, so time, effort. So not necessarily money lang. So kasi sa tutuusin talaga, parang isa pa pala, yung mga Jewish community doon, basta may 10, they can put up a synagogue. May 10 member. Kasi they'll give the 10th. Kaya. Pero sabi ko nga, it's an Old Testament practice. Kasi kung tutusin mo ngayon, parang yung pastor ang living luxuriously, samantalang yung mga members, hirap na hirap. Although, of course, nandun na ako na the ministries must go on. We have to support ministries, missions. Pero kung titignan mo sa talaga, kasi yung mga early Christians, they were slaves. Si Aquila at saka si Lydia lang naman nung mayayaman noon eh. Pero yung mga iba, slaves talaga. And they cannot give that 10% or plus. But they serve in the church. Apo. Yun lang ang point ko doon. Thank you. So thank you po, Manong John. We respect yung ganung mga practice. But I think wala akong problema doon sa using tithes and offering sa ating giving. But again, that's our practice, and so kung may mga ganung practice sa iba, we respect that. But it doesn't mean na ganun din yung ating ano. Thank you po. More questions? For the last time, ito yung di-discuss natin tungkol sa salapi. Wisdom you can share. Bago tayo dumako sa ating pagpupulong mamaya, nalangin natin na pagkaisan tayo, pagpalain ng Panginoon sa bagay na to kahit sa ating mga pananalapi. Medyo mahirap pag-usapan din ng pera. Okay, so mukhang wala na, mukhang na-exhaust na. Tama-tama, meron tayong lunch fellowship. So thank you sa inyong mga questions and thoughts. At welcome ang bawat isa sa ating lunch fellowship later. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, aming mabuti at matapat na Ama. Salamat sa iyo sa iyong kabutihan sa amin. Na kami kahit nasa sapin ng pananalapi ay pwede kaming mag-aral at mayroong liwanag ang iyong salita. Nawa ay tulungan niyo kami na sa mga iniuutos niyo sa amin kahit pa sa aming mga tinatangkilik ay maging matapat kami, maging mabuting katiwala ng mga pinagkatiwala niyo sa amin, Panginoon. At naway tulungan niyo nga kami na sa aming mga pagkakaloob ng mga pinagkakaloob niyo rin sa amin ay kami maging maluwag sa aming mga puso. Naway sa pamamagitan nito sa mga munti naming ambag bilang mga miyembro ng iglesia ay matugunan, matustusan ang pangangailangan ng iyong gawain, ang pagsulong ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na ipinagkatiwala niyo sa amin bilang isang iglesia. Alam niyo ang aming mga kahinaan, kami ay maliit lamang na iglesia, ngunit kami tumitingala sa iyo at humihingi ng tulong na kami inyong gamitin kahit sa munting paraan upang ang Ebanghelyo ay maisulong, ang iyong kaharian ay mapalawig sa lugar na to, Panginoon, na kung saan ay inilagay nyo, itinatag nyo ang iyong iglesia. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga tanong, mga karunungan na ibahagi at kami ay sana ay nahamon at tumugon din ng nararapat sa iyong panawagan mula sa iyong salita. Pinupuri ka namin at hiling namin na samahan nyo kami maging sa aming lunch fellowship ay ma-enjoy namin ang iyong mga provisions at kami magkaroon ng talagang pagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan sa
amin, lalo na bilang isang iglesia. Pinupuri ka namin aming Ama at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.